po. Siguro ito na yung way ng Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya, tanggapin natin kasi anak natin yun. Pinaliwanag ko sa Kanya na hindi natin dapat ikahiya kasi anak natin. Kailangan kausapin natin yun ng anak natin na tanggapin nila yung kapatid nila, ganyan, mahalin nila. Huwag nilang ikahiya. Hi there, Showgirls and Showboys. My name is Roland T. Pañares and welcome to my channel. Today po, pag-uusapan po natin is about Down syndrome. So medyo mahirap po ito na topic sa akin kasi ang involved po actually is kasama namin sa bahay. Mother po siya ng adopted son ko na si Mark. So yung baby po mismo is full-blooded niya, kapatid niya. Hindi half, hindi ano man, kundi full-blooded po talaga. So, kausapin po natin yung guest po natin today. Excuse, yung mother po na kasama namin dito sa bahay, si Tess naman daw. Hi, Tess. Hi, sir. So, yung main business po talaga is Manong Section Cebu. So, meron po akong tauhan, pangalan po, Yoli Gabon. Yun po yung common law husband niya or living partner niya. So, may anak po sila. Yung anak niya po, na eldest, Mark po, yun po yung adopted son ko. At meron din po silang anak na dalawa pa. Yung sumunod kay Mark, Ash. Anong edad na Ash? 8. Pagkatapos, yung sumunod naman, Isaac na 6. Okay. So, at yung pang-apat na anak niya, ay, yun yung si, ano name? Baby... Yuli Gabon Jr. So, Yuli Gabon Jr. Yun po yung pag-usapan natin kasi yung batang pong yun, ay meron po siyang Down syndrome. Okay? So, yun po yung medical term niya po, Down syndrome. Huwag po natin gamitan ng ibang pangalan kasi ang iba kasi tinatawag mongoloid. That's too bad. Okay? Hindi po. Down syndrome po ang tawag po namin dito. Bawal po gamitin po yung salitang yun dito sa bahay po namin. So, Tess, pag-usapan natin yung kaso ng anak mo. Okay? Tess, question lang. Kailan mo nalaman na nabuntis ka? Hindi ko pa kasi siya na nagbuntis ako kasi at the age na 42, ang feeling ko kasi nung umpisa, nagkaroon kasi ng parang hindi na normal yung pagre-regla ko. Tapos binaliwala ko siya kasi 2 months, parang nagloko siya. Tapos ang feeling ko lang nung tawag nun, na menopause. Kasi 42 ka ngayon? 42. Okay. Nang feeling ko, nag-menopause na ako kasi na-feel ko yung mga sinabi kasi dati sa akin ng kababata ko. At the age of 36 kasi, nag-menopause na siya. Sinabi niya sa akin kung ano yung mga naramdaman niya. So, naramdaman ko yun. Kaya ang feeling ko noon is, hindi ako buntis. Akala ko normal lang na nag-menopause ako. After 2 months, niregla ako. Tapos, normal naman siya na 3 to 4 days akong na-regla. Tapos, nag-skip pa ng buwan mo, hindi? Yun yung 2 buwan. Pero ano siya, niregla, pero parang ano lang, parang ngayon niregla, tapos next month wala, next month niregla ulit. After nun, niregla na ako ulit ng diretso. Tapos, normal naman siya, kaya sabi ko, ano kaya ito, bakit binaliwala ko siya the time kasi nagtatrabaho pa ako noon. Kaya binaliwala ko siya. Tapos, pagdating ng May, yun na yung last niregla ko. June, hindi na ako niregla. Nagkaroon ng parang patak lang siya. Tapos sabi ko, ay, hindi na ako niregla. Kasi hindi ko naranasan na na parang naglili ako. Kasi nagtatabaho ko ng that time, wala sa akin yung akala ko pagod lang, ganun lang, binaliwala ko siya. After nung pagdating ng trabaho, as in tulog lang ako, gagawin din ako kumakain. Hindi na ako inistorbo ni Yuli, yung asawa ko, kasi nga, akala niya pagod lang ako, yung pala, nagbili ako ng that time na ng June. Kasi 1 day lang ako nagkaroon patak lang kasi hindi na nasundan. Pero ikaw, nagpa-check up ka sa doktor? Hindi pa muna. June, July, August, September, October, binaliwala ko siya.
Tapos nung mga October, the time para, kasi June, nag-stop na siya. June, July, August, September, October, binaliwala ko siya. Nung the time na yun, nag-iba na yung pakiramdam ko. Yun na yung hindi ako kumakain ng kanin. Tapos, as in, Bakit? tulog lang ako. Wala akong gana. Nasusuka ako. Tapos parang doon ko na na-feel na, ay, hindi ata itong menopausal. Parang iba na. Kasi hindi siya normal na lumaki agad yung tiyan ko kagaya ng mga sa anak ko na una. Na as in, naramdaman ko talaga na 1 month, 2 months, nag-iiba na yung figure ng tiyan ko. Yung kasi nung the time, parang wala. So, binaliwala ako. Pero nung November, parang kinabahan ako kasi parang nagkaroon na ng ano yung tiyan ko. Yung naliligo ako, tinitingnan ko lang parang may form yung tiyan ko. Tapos, yun na yung nag-pregnancy test na nag-positive siya kasi lumabas 2 buwan. Hindi ko pa nga muna sinabi yung kay Yuli. Tapos, November nalaman mo. November nalaman ko na. Tapos, nag-pregnancy test. Hindi pa ako nagpa-check up noon. That time, sinabi, hanggang pagdating ng December, di ba, parang nagpaparamdam-damdam na ako nun sa mga kasama namin dito sa Lechonan na buntis ako, gano'n. Pero sa asawa ko, hindi ko muna sinabi kasi noon na tayo, parang natakot na ako. Kasi kung ako lang talaga, parang ayoko na rin talaga suna kasi ang dami ko nang naranasan dun sa sinundan. So, hanggang sa hindi ko na sinabi sa iyo, sir, na gano'n, kasi parang natatakot ako na baka ayan na naman, pagalitan naman ako ni sir, gano'n. Hanggang sa nung January, natakot na ako kasi nararamdaman ko na lumalaki na siya. Tapos ayoko rin kasi na mga anak ako na wala akong check-up. Kaya nung January, doon ako na magpa-check-up na talaga. So, nagpa-check up ka January pa. January na January ako na. nagpa-check-up. So, nung nagpa-check up ka, may kakaiba bang sinabi yung doktor na Oo, tapos nung ibig sabihin, kasi nalalaman naman daw yan sa sa ayun na, nung nagpa-check up ako sa center, inanuhan agad ako nila ng ultrasound kasi nga hindi nga ako sure kung ilang buwan na yung pagbubuntis ko, gawa nga nung hindi ko kung anong buwan natigil or na ano yung regla ko dahil na nagloko-loko yung regla ko. So, ang ginawa ng doktor sa center, binigyan niya ako ng request for ultrasound. Tapos, ng laboratory sa mga ihi ko, sa dugo ko, yung ECG ko. Kasi nung that time nung January, nung December pa lang kasi nakaramdam na ako. Dami ko nararamdaman nun na parang ang bilis ko mapagod, hinihingal ako. Tapos, pagdating ng gabi, nahirapan ako huminga. Tapos, yung mga kamay ko, hindi ko dumating pa yung point na di na nga ako nakapagtrabaho sa gawa yung kamay ko parang namanhid. Nalala mo yun, namanhid na siya, hindi na ako makapagtrabaho, sakit sobra, parang pinupukpok, kasi hindi ko siya magwalaw, iniiyak ko. Natakot na ako noon kasi sabi ko parang hindi normal yung pagbubuntis kasi ngayon ko na naramdaman yung mga ganitong klase nararamdaman. So, din pa-check up na ako, binigyan na ako ng mga laboratory, ganun. So, ginawa ko naman agad noon, na mga 2 days, ginawa ko agad yung mga hiningi sa akin ng doktor. So, nagpa-laboratory ako ng ihi ko, dugo ko. Tapos, nung pinatignan ko is, ang sabi naman is normal naman lahat. Wala naman silang nakita na nag-active yung UTI ko kasi dati kay Mark sa panganay nagkaroon ako ng UTI. May posibilidad kasi na kapag nagbuntis ka ulit, nagiging active ulit yun, pero wala naman, di naman siya nag-active. yung sa pangalawang bata, Sa kay Ash, na. wala rin, hindi rin nag-active yung UTI ko, at saka kay Isaac. Ito naman din, hindi rin siya nag-active. Normal siya lahat, walang problema. Kahit yung ECG ko, bakit sabi ko parang nahirapan ako na. Ang sabi sa akin ng doktor, dala lang daw yun ng edad ko, dahil high risk na nga ako. Tapos, sa pagbubuntis ko lang daw. Question, saan ka nagpa-check up? Sa center. Dito sa Dito atin? sa Frisco. Hindi sinabi sa'yo na yung baby is posible Wala silang sinabi. Wala silang sinabi. Basta ang sabi nila is normal lang, wala namang diferensya, ganun. After 2 weeks, balik na naman ulit ako, nagpa-check up na naman ulit ako. Inano ko na, sinunod-sunod ko na yung pag-check up ko. Binigyan nila ulit ako ng request ulit ng ultrasound ulit. Sunod-sunod ang ultrasound ko noon. Ganon ulit, inulit-ulit yung paano yung una kong ginawa. Nadagdagan pa nga ng mga ibang parang dumami. So, ginawa ko ulit. Kinabukasan yun, nagpa-ultrasound ulit ako. Kasi the time na yun, may pera naman ako. Kaya, kumbaga sana napaghandaan ko kasi ng December, may pera naman kami paano. Kaya nagagawa ko kaagad yung mga hinihingi sa akin ng doktor. Yung pangalawang ultrasound ko, sabi okay naman yung heartbeat ng bata, wala namang diferensya, okay naman lahat, okay. So,
ano ako sa sarili ko, na okay Kampante lang ka. kami, kampante ako, na okay lang yung baby, walang diferensya. Kahit ako never naman din sumagi sa isip ko na magkakaroon ng gano'n ng bata. Dahil wala naman naging history sa pamilya namin, tsaka sa asawa ko na may gano'n. Kahit nung 8 months na wala kang nakitang diferensya sa pagbubuntis mo. Wala talaga. Ano lang, nang ano lang siya, hindi lang siya talaga kagaya ng ibang mga anak ko na malakas gumalaw sa loob ng tiyan. Mild lang yung galaw niya eh. As in yung parang akala mo, hindi ko siya maramdaman kagaya ng nila ni Mark, ni As ni Isaac na talagang akala mo umiikot sa tiyan ko, sumisika, tapos talagang magalaw siya kasi hindi siya ganun kagalaw or active talaga masyado. Kaya ganun. Nung, wait ko na, nanganak ka, anong kanyan? Ilang months ka lang? Ganito kasi, tapos February, ang alam ko kasi ako sa sarili ko, dahil syempre sa dami ko na naging anak, alam kong hindi ako nagkakamali. Ang alam ko, February nanganganak na ako. February ano? Ilang weeks sa February? Mga third week ng February, Third week. nanganganak na ako. Kasi yun ang bilang ko. Dahil ang alam kong May is nabigla pa ako, June hindi na. So start ka na magbilang ng 1 month doon. So from June to February is 9 months na yun. Yun ang tamang bilang ko. Pero lumalabas kasi sa ultrasound ko, hindi pare-pareho. Unang ultrasound ko is 24 weeks, tapos naging 26 weeks, tapos yung huli 33 weeks, hanggang sa nung magpa-check up na ako sa hospital dahil sinabihan na nga ako na hindi ako pwede manganak sa center, so kailangan magkaroon ako ng record sa hospital. So nagpa-check up ako sa S Avenue. Nagpa-check up ako doon, hiningan ako ulit ng laboratory kung ano yung mga ginawa sa akin noon. Kinuhaan ako ng dugo na 7 tube para sa mga test ng dugo ko, ng ultrasound ko ulit. Nakailang ultrasound ka na total? 4. 4. And not even once sinabihan ka na yung anak mo may Down syndrome? Wala Kasi nakikita mo wala pong sinabi dahil nung the time na nanganak ako, tinanong ko sila na bakit hindi nakita o hindi nila sabi, hindi daw talaga nila nakikita yun. Yun ang sinabi sa akin ng doktor. So, ibig sabihin, nanganak ka, ano yun, kulang ka sa buwan? Kasi sabi niya, Mrs., maliit yung baby mo. Sabi ko, ay ganun po ba? Tapos sabi, is 36 weeks pa lang. Samantala, yung unang ultrasound ko, lumabas ng 37 weeks. So parang hindi nagkakapare-parehas yung mga ultrasound ko. Doon lang nagtataka kasi mo, nalaman mo na yung kung ano yung kasarian ng bata, di ba? Nalaman din nila na maliit yung baby. Hindi mo nakita na may Down syndrome. Hindi. Yun nga din na tinanong ko sa kanila, bakit di nila nakita. Hindi rin nila mapaliwanag sa akin, pero yung sabi nila, ang lagi lang sinasagot sa akin ng doktor ng time na nanganak ako, ang sabi niya is, gawa nga ng high risk na ako, may edad na ako, kadalasan daw nakukuha daw yung kapag may edad ka na nanganganak ka. Yeah, pero Or if makikita pa rin. posibilidad na ininuman ko daw ng gamot. Pero sabi ko, never po akong uminom ng gamot. Tinatanggap ko po kapag nagbubuntis ako, kahit may takot ako, never po akong uminom ng gamot. Kasi ayoko na may mangyari sa bata na hindi siya malaglag or sa akin mangyari na baka mamaya ikamatay ko. Kaya never po ako uminom ng gamot. Wala kang vitamins. Hindi po ako nag-vitamins talaga. Kahit, As in, kahit noon sa mga ibang anak mo. oo, never po ako nag-vitamins kahit kay Mark. Hindi talaga ako kasi as in, ang inaano ko kasi ayokong maggamot talaga, hindi ako sanay sa gamot. So, binabawi ko sa mga gulay, prutas, gatas. Pero walang prescribe ang doktor sa iyo na ito inumin mo. Meron po ganyan. silang pinaano sa akin na iinumin ko para vitamins para sa bata. Tapos yung calcium. Nainom mo yun, hindi? Hindi ko siya talaga nainom. Tapos pati yung calcium na binigay sa akin, 4 na box na binigay sa akin sa center. Pero 2 days ko lang siya ininom kasi ang sabi ng doktor, kapag may naramdaman ako na hinahirapan ako huminga, itigil ko siya agad, i-stop ko siya kasi baka hindi ako hiyang doon. So, nung tinry ko siyang inumin ng 2 days, may nararamdaman ako na parang nahihirapan ako huminga, i-stop ko agad siya. March 15 kasi nag-labor na ako noon. Parang akong inosente noon kasi first time ko nag-labor ng dugo. Kasi lahat sila puro tubig. Tsaka nasanay ako na kapag nag-labor ako, automatic pag pumutok ang panubigan ko, lumalabas na agad yung mga bata. Yung time na to, parang akala mo inosente na ngayon lang nanganak kasi first time ko na nag-labor ng dugo, tapos inabot pa ako ng 2 araw bago siya nilabas talaga. Tapos pinakaramdaman ko kasi siya kasi
dugo nga siya. Hindi ko pa, sa bagay lahat naman sila, mula kay Mark, hindi ko naranasan mag-labor na talagang umiiyak ako sa sakit. As in, puro ihilang ako, manhit nang nangangalay lang yung balakang ko, tsaka yung dito ko hindi sumasakit. This time, masakit talaga. Ito, hindi rin sumasakit yung balakang ko, tsaka siya, nangangalay lang din, pero yung sumasakit sa akin yung puwerta ko. Kasi nakala mo talagang pinipiga siya, lalo na pag umiiyak, nahirapan agad ako tumayo. Yun lang yung sumasakit sa akin, yung dito banda sa puwerta ko. Pero yung tiyan ko, yung dito ko, wala talaga. Kaya nakakatulog pa rin ako kahit paano. So, nung 15, nakakalabas-labas pa ako nung kasi sabi nga nila lakad-lakad ko para matagtag na ako. So, nung 16, sinabihan ako ng asawa ko na huwag ka na maglakad-lakad, magpahinga-hinga ka na lang dyan kasi baka mapagod ka, tumaas ang dugo mo. So, inaano ko yung dugo ko noon, tinitignan ko. Lagi kong inaano yung blood pressure dugo ko kasi nung that time na pinahiram ako ng kaibigan ko ng blood pressure, kaya lagi tinit niya kasi na ano nga rin ako na baka mag-clamp na naman ulit ako, natatakot na ako. So, awa naman ng Diyos, normal naman ang dugo ko hanggang sa nag-labor ako sa kanya. So, nung 16 ng gabi, Pumasok ka sa ospital, anong araw yan? 15. 16 na. 16, pumasok 15 nag-labor ako, 16, doon na nagpadala 16 ng madaling araw. Hindi. Nung umaga, gabi, diba? Gabi. Gabi ba yun? Mga 9:30. Okay. Wait muna. Mark, marinig yan, Mark. Pwede. Upo ka lang. Hindi kaya? Upo ka lang. Narinig yan. So, pumunta ka sa ospital 16 ng gabi. 9:30 ng PM. Yun yung nagpaalam ka sa akin bago ka umalis. Yun ba yun? And then, nung gabi yun, ano nangyari? Nung gabi kasi yun, bago kang pumunta ng ospital, na pinakain pa muna ako ng asawa ko. Sabi niya, kumain daw muna ako ng kahit konting kanin na kahit mga pagkasubo para may lakas ako pag nanganak ko sa kali. So, kumain ako after no, nagpahinga na kami, mga 9:30, nahiga na kami. Nung time na inumihi ako, tumayo ako, paghiga ko, hindi na nawala yung sakit, dire-diretso na yung sakit niya. Kaya sabi ko sa asawa ko, Bill, dalhin mo na ako ni Daisy sa hospital kasi hindi na nawawala yung sakit. Hindi kasi kagaya nung kahapon tsaka kanina na 1 hour pa bago sa sumakit ulit. Ito ngayon parang minuto lang sumasakit na. Yung gabi na yon, nag-umpisa na pala yung lockdown nun, wala na kami halos masakyan. Buti nakakuha pa yung asawa ko ng taxi, so sinundan na lang kami, nakamotor siya. Pagdating sa hospital, hindi pa agad kami pinapasok dahil inaano pa nga kami sa tungkol dun sa na baka may ubusikon kami, nakapunta kami ng Green Hills, hindi nila tatanggapin. So, nung time na yun, dami pang interview bago kami nakapasok sa ospital. So, pagpasok namin sa ospital, sumulat pa ako ng form. Tinanong ako kung may record ako doon kasi kung wala akong record ng check-up room, hindi nila talaga ako tatanggapin. Doon ka nagpa-check up din, di ba? So, okay. Nakita naman nila doon na may record ako kasi chinecheck nila sa computer. So, tinanggap nila ako. So, mga 1 hour pa siguro, mga 10:30, inano na ako ng doktor, inaiin na ako. So, tinignan yung dugo ko, normal naman, 120/80. Sabi niya, very good Mrs. kasi normal naman yung ano mo, so pwede ka na, i-admit ka na namin kasi HCM na ako nung that time na nagpadala ako sa hospital, anytime, pwede na ako manganak. So, inadmit na ako, nagot na ako sa taas sa paanakan. Pagdating doon sa taas, inano agad ako ng dextrose lahat, tinabaran na ako ng damit, ganun. Pinasok na agad ako sa panakan. So, in-interview pa rin ako ng mga nagpapanak sa akin. Ganun. Tapos, hindi pala nung the time pala na yun, hindi nag-active yung panubilin ko na pumutok. So, ang ginawa ng doktor, sabi sa akin ng doktor, Mrs. paputukin namin yung panubilin mo kasi papunta ka na ng 9 cm. So, dapat 9 cm is mga naka na. So, pumayag po ako dahil siyempre doktor sila, alam nilang dapat nilang gawin. Pumayag ako na paputukin nila yung panubigan ko. So, naramdaman ko naman yung pumutok ng panubigan. Akala ko nung time na nga yun, masakit yung pagpapaputok ko, hindi mo naman siya maramdaman. Pero naramdaman ko na parang may sumabog na tubig. Ganun. So, after nun, mga 11, sinalang na agad ako dun mismo sa 11 PM. Oo, 11 PM. So, 11:05, 5 minutes lang lumabas na siya. Kaya lang, nung time na yun, nahirapan na akong umiri. Parang hindi na ako marunong umiri dahil 6 years old na rin si Isaac na nasundan. Parang medyo matagal-tagal kasi siya ay nasundan. So, parang hindi na ako marunong umiri. Nung that time na yun, parang dinukot na nga lang yung bata sa puwerta ko gawa ng
parehas na Nahirapan kami, ka lang. nahirapan na kami, hindi na ako nakaka-iri, wala na akong lakas. Tapos yung heartbeat ng bata bumaba na, dapat kasi normally na heartbeat ng bata is 80, tapos yung sa akin 80 to 90. Tapos nung time na yun na bumaba yung heartbeat ng bata, pinagalitan ako ng doktor kasi sabi niya, Mrs. papatay mo ba yung anak mo, 60 na lang ang heartbeat ng anak mo, mamamatay So, to. ang gusto niya, i-remove mo na kaagad. Oo, hindi na nga ako nakakain dahil nung time na yun, bumaba na rin yung heartbeat ko, parang nahirapan na rin ako humina. So, ang ginawa, dinukot na lang nila. Pagkadukot, naramdaman ko, parang nakairip pa ako. Paglabas ng bata, nung naramdaman ko lumabas na yung bata, yun na, parang bumalik na yung heartbeat ko, nakahinga na agad ako. Tapos yun na, Umiiyak yung bata. Oo, ba? nang after nung pagkalabas ng bata, pinatang yung baby dito sa tiyan ko. Sinabi sa akin na, Mrs. alam mo ba yung anak mo? Sabi ko po, lalaki. Oo, lalaki yung anak mo. Tapos pinakita sa akin. Umiyak siya. Pagkalabas ko lang, umiyak agad siya. Nung time na hindi mo pa alam na may Down syndrome yung bata. Wala pa, hindi Wala pa pa nila talaga. sinabi sa akin. Tapos Nung nilinis na nila, kita ko kasi na, hindi dito lang kasi ako nandiyan. naputol na yung puso. Opo. Oh. Tapos, pinatong dito, pinutol yung puso. Nakikita ko naman yung ano ng bata, yung time na nililinis nila, kaya lang malalim, hindi mo nakikita yung mukha ng bata. So, ako naman, nilinis na ako, tinanggal na yung parang inunan ko. Inunan na ako paglabas. Tapos, siguro mga 1 hour pa, nakapagpahinga-pahinga na ako, may lumabas na doktor, kasi iba yung doktor sa mga nanganganak na nanay, iba yung sa bata, iba yung nakahawak. May lumapit sa akin na doktor na, Mrs. Hindi ko expect na gano'n. Ang akala ko lang nakakain ng kai or overdue or kulang talaga siya sa buwan, gano'n. Ang sabi sa akin, sabi niya, Mrs. yung baby mo, ipapatignan pa namin kasi yung mata niya kakaiba. Hindi ko in-expect na may Down siya syndrome o gano'n. Yung mata niya kakaiba, tapos yung mukha niya, hindi niya maipaluwag sa akin. Siguro dahil bagong panganak ako, ayaw niya mag-react ako na magwala, umiyak ng umiyak. So, hindi muna niya sinabi sa akin. Tapos, ang tagal na, siguro mga 5 hours na ako, wala pa rin yung baby. Saan ka na nun? Nandun ka pa rin Nandun sa pa rin ako sa may delivery pa rin, pero nasa labas lang ako ng delivery room kasi lahat na nanganganak, doon nila nilalagay habang Pinakahiga ka na. nakahiga kami. Marami kami. Inahantay pa nila na may bakante na ward kasi nung that time na yun, puno yung ward. Inahantay pa na may makalabas bago kami lagay sa ward. So, nung mga 5 hours na siguro na, nakatulog na nga ako eh. Ginisig na nga ako ng doktor. Sabi niya sa akin, Mrs. Tumando kayo po ba si Mrs. Tumando? Sabi ko, opo. Sabi, Mami, aware ba kayo? Sabi ko, alin po? Sabi nung ganun. Aware ba kayo na may Down syndrome yung anak niyo? Siyempre, nagulat ako. Umiyak ako nang umiyak. Sabi ng doktora, Mrs. wag kang umiyak dahil may Down syndrome yung anak mo. Tanggapin mo yan, anak mo, wag mo kaya. Siyempre, bilang nanay, hindi ko expect na magkaroon ng Down syndrome ng anak ko kasi kumbaga wala naman lahi sa amin, wala din naman lahi sa asawa ko. Tapos, nung time na yun, alaga ko naman siya sa pagkain, sa pruta, sa gulay. Never na akong kumain gano'n ng manok baboy. Kasi kung alam ko ano yung magiging resistensya at magiging ano ng anak ko, yung kinakain ko. So, nung time na iyak ako nang iyak, kasi hindi ko alam kung gusto ko ba makita. Nung time na yun, hindi ako magsisinungan, parang ayaw ko makita yung anak ko. Hindi ko alam kung natatakot akong tanggapin siya, o natatakot makita yung mukha niya, gano'n. Basta iyak ako nang iyak, tapos every time na may mga dumadaan sa Nasa akin, ward ka na, wala, nandun ka pa rin. nasa labas ng ward. Nasa labas ka. Oo. Pero nung time na yun yung bata, hindi ko alam na wala na pala doon. Nung time pala nung natulog ako, inalis nila doon kasi chinek nila yung, dinala nila sa nursery. Kasi kadalasan kasi ng may Down syndrome, medyo mahina yung puso nila. Oo. Anong nangyari sa bata? Yun, Anong sabi? nung sinabi sa akin ng doktor na may Down, sinabi na rin sa akin ng doktor na, Mrs., ipag-pray mo rin yung anak mo. Pero sinasabi ko naman sa'yo, malakas naman ang resistensya ng anak mo lumalaban. Na yun nga, may nakitaan silang butas sa heart ng bata. So, isa pa yun sa iniyak ko, na hindi ko alam kung saan ako nagkulang, o may pagkukulang ba ako, o ano yung nangyari, ba't ganon. Nang time naman na tinatanong ko sa doktor kung saan ako ng bata, ang sabi na sa akin, Mrs. kadalasan talaga nakukuha yun kapag high risk ka na at may edad ka na. Ganun ba? Hindi rin din ako makapaniwala kasi nung time na yun, may mga nakasabayan ako ng anak doon na 46 years old pa nga, pero nakita ko yung anak nila, normal na normal. Bata pa 42, tutuusin. Oo, 46 years old, may nakasabayan ako doon, pero yung anak niya, super jumbo pa nga, yung laki, pero normal. Kaya, iyak ako ng iyak, hanggang sa
ng hanggang sa kinaumagahan ng 17, nilipat na ako sa ward ng 12 ng tanghali. Hindi ko na nakikita ang time na yung bata kasi chinecheck pa nga dahil nga inaano yung oxygen dahil nga yun sa puso niya tapos ginagamot. So hindi ko na hanggang na ng March 18 hanggang pinalabas na ako nung time na yun, binigyan na ako ng discharge, nalalabas na ako dahil nag-lockdown na nga yung hospital, hindi na sila tumatanggap. So, ayaw nila mahawa yung mga pasyente na nandoon na walang sakit, kaya pinalabas na kami. Pero yung anak ko, naiwan sa hospital yung time na yun. Ang sabi is, pwede namin po napuntahan para padidiin ko. So, yun, lumabas kami. Umiiyak ako, hindi ko alam kung bigla na lang akong natutulala, umiiyak na lang ako. Tapos, sinasabi ko sa asawa ko na, bakit gano'n? Pati asawa ko umiiyak nung time na lumabas ako. Kailan mo sinabi sa asawa mo or sa Lily na Nung- yung baby is may Down syndrome? Hindi pa niya muna alam na may Down syndrome. Ang alam niya lang is Sa may puso. butas sa puso. Kasi Okay. hindi ko ma-explain kung paano. Kasi parang sa sobrang tuwa na nakikita ko sa kanya dahil gusto niya na maging junior yung bata. Kitang-kita ko na tuwa siya. Hindi ko alam kung paano kung mapaliwanag sa kanya. Kasi ako nga sa sarili ko, parang hindi ko matanggap bilang nanay. So, sabi ko, hindi ko muna sasabihin sa kanya. Tapos nung time na bago ako lumabas ng 18, sinasabihan ako ng mga kasama ko doon na huwag ka iyak na iyak, baka mabinat ka, tanggapin mo yan kasi ano yan, biyaya ay nabigay sa inyong Diyos. Hindi naman, hindi ko lang kasi maano kung bakit gano'n ang nangyari sa anak ko. Kasi parang feeling ko hindi naman ako nagkulang, sabi ko gano'n. So yun, hanggang na nung 18, nung paglabas na, doon lang nalaman ng asawa ko na gano'n. Saan mo sinabi? Dito na sa bahay? Dito na sa bahay. Paano mo sinabi sa kanya? Sinabi ko sa kanya na gano'n na may hindi lang naman may diferensya sa puso. Sinabi na sa akin ng doktor na kailangan nating ihanda yung sarili natin na lalaking bata na hindi siya normal kagaya ng anak natin. So, That time, hindi niya pa nakikita yung bata, di ba? hindi. Mula nung nilabas ko, hindi pa Ay niya pa, nakikita. okay. So, nangyari, Ano sabi niya? Yun. Ano reaction niya? umiyak lang siya. Umiyak siya ng umiyak. Umiyak lang siya ng umiyak. Tapos, sabi niya lang sa sarili niya na parang sinisingay sa sarili niya. Sabi niya, ano, Ano sabi niya? Kaya, bakit daw, kailan daw inalagaan niya daw ako. Bakit daw doon pa nangyari, sabi niya. Tapos sinisingin na daw siya ng mga pagkakamali niya. Bakit daw sa bata pa, hindi na lang daw sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kung sisinin sa sarili mo, wala naman tayong kasalanan, ginawa naman natin lahat. Sabi ko, siguro ito na yung way ng Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya, tanggapin natin kasi anak natin yan. Pinaliwanag ko sa Kanya na hindi natin dapat kahiya kasi anak natin. Kailangan kausapin natin yun ng anak natin na tanggapin nila yung kapatid nila, ganyan, mahalin nila. Huwag nilang ikahiya. Kaya pinaliwanag ko sa Kanya ng maayos. So yun, hanggang umabot ng 10 days, yung bata hindi namin nakikita doon sa hospital. Hanggang sa Hindi kayo makaalis-alis kasi hindi kami makaalis, gawa ng lockdown, walang masakyan, kahit na magmotor kami, hindi rin kami makaalis dahil sisikain kami. So, nung after 10 days, siyempre, lagi din naman namin nilaalala yung bata kung ano nangyari, dahil wala namang kaming number ng mga doktor. Nung time naman na bago kami lumabas, hiningi nila yung number namin. So, nung after 10 days, tinext kami ng STAB na pwede na doon lumabas yung anak namin. So, parang doon na kami nabahay ng loob na parang okay siya. kasi Yung 10 days puso, na, ganon. So, after nung pinunta, nagad namin. So, yun, bago kami lumabas, pinaliwanag sa amin ng doktor na hindi siya dapat. Kasama sa iyo doon. Oo. Tapos? Ay, hindi. Kasi naiwan siya dito kasi siya yung nag-alaga sa mga bata. Kasama ko yung kaibigan ko lang si Daisy. So, pinaliwanag sa akin ng doktor na hindi siya pwede dapat magulat, umiyak ng umiyak, or maalikambukan, or maano na biglang yung sisigawan siya, o sobrang tuwa. Bawal siyang matakot or Oo, parang o yung mabigla. sobrang saya niya, or sobrang lungkot siya. Kaya sabi sa amin ni Mrs. maging aware kayo mag-asawa na dapat yung anak niya talaga nakatuto kayo sa kanya.
So, nung time na yun, marami din akong tanong sa doktor kasi nakikita ko naman sana ko na hindi naman siya ganun paano yung ano niya ng yung mukha niya kagaya ng ibang Down syndrome na talagang pag nakikita mo as in yung makikita mo talaga. So sinabi naman sa akin ng doktor na ipagdasal ko yung anak ko kasi hindi pa nila masasabi ko ano kasi yung Down syndrome wala may mga stage yun. May stage 1, stage 2, stage 3 ganun. Nakikita naman nila sa anak ko Ano na pinaka-mild na stage ko? yung yung may tinawag sila doon hindi 1 eh. Parang 0 Pero anong pangalan ng baby mo? junior siya Yuli Gabon Junior. Pero ang sabi naman sa akin ng doktor, hindi nila masasabi kung 1 kasi nakita naman nila na parang mild lang yung pagkaroon ng Down syndrome ng anak ko. So, kahit pa paano, nabuhay ng loob ko kasi hindi ko tinutok yung sarili ko na may Down syndrome yung anak ko. Tinutok ko doon yung sa sakit niya na sana makakontrol siya. Yung sa puso, mas concerned ka doon? Oo, tanggap naman namin na gano'n siya kasi wala naman kami magagawa kasi yun na lang binigay sa amin ng Diyos. So, ang mas concern ko na sana maging okay pa rin yung puso niya kasi hindi pa rin namin maano kasi kailangan after ng lockdown, ibabalik pa rin namin siya para ma-check pa rin ulit yung puso niya. Pero sa ngayon naman, nakikita ko naman parang masigla naman yung anak ko. Pero sabi naman doktor, wag pa rin kami mag-ano na kahit masigla siya anytime kasi kapag kaumano yung maging kampante kasi nga butas nga na dapat kasi yung puso natin pala pagka sumasara yan, isa kanila sa kanya kasi hindi nagsara. So may nakikita pa rin na butas doon. So kailangan pa rin ipaano sa espesyalista yun. First question ko lang, anong kinakatakutan mo ngayong andyan na? Kasi may Down syndrome yung bata. Anong kinakatakutan mo para sa kanya at para sa inyo? Ako yung kinatatakutan ko lang yung paano kung dumating yung panahon na wala na kami. Kasi baga lang. Pero actually din test, sa totoo lang, ang mga batang may Down syndrome, hindi rin sila masyadong tumatanda talaga eh. Mangilan-ngilan lang din. Yun ang pagkakaalam ko, maybe I'm wrong, I don't know. Comment down below kung mali ba ako, pero yun ang pag-google ko. Kadalasan sa mga 40s, 50s, 60s, mga ganun lang. Pero maliban doon, ano pang medyo kinakatakot mo? Yung baka ko dyan siya lang, bumata niya. Ganun. Kasi hindi siya matanda. Question pala, nasabi ba ito sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, sa Bacolod? Hindi pa. Alam na nila may buta sa puso niya. Kasi parang hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Kung kasi baka ang dami nilang tanong, bakit saan mo nakuha, ano nangyari, or baka sisihin nila ako na baka ininuman ko ng gamot o ano. Kaya hindi ko masabi-sabi pa sa kanila. So, pakitala itong video na ito na yung mag-explain lahat mo. Kasi naman sagot ko na ba yung tanong ko or natanong ko na ba sa iyo to or hindi. Pero nabanggit ko ba sa doktor na hindi ka nakainom ng vitamins? O hindi mo ininuman? Hindi ko talaga siya ininuman. Kaya nga, kaya sabihin, nabanggit mo sa Oo, doktor mo? nasabi ko sa kanila pero sinabi ko Okay naman sa lang ba yun? kanila na bumawi naman ako sa pagkain ng gulay prutas sa kalakas. Kasi kaya ka naman huminto dahil iba yung pakiramdam mo, di ba? Umihina yung hindi nga mo. Nahirap na kuminom. Nahihirapan na yan. Okay. So, ngayon, anong in-expect mo sa mga anak mo na gawin nila para sa youngest sibling nila o youngest nilang kapatid? Sa ngayon, hindi ko masabi kung ano kasi mga bata pa sila pero nararamdaman ko naman sa kanila na alam naman nila na sinabi naman namin sa kanila ni papa nila na ganito pero syempre sa ngayon at the age na ganyan hindi pa nila hindi ko pa masabi kung paano o ano o gagawin nila sa kapatid na pero sa ngayon nakikita ko na kahit ganyan na ganyan nakikita ko yung love nila sa kapatid nila. Guys, actually, may mga group sa Facebook na tungkol sa mga parents na may Down syndrome, mga anak na may Down syndrome. Pwede ka sumali doon. Subukan mo na ba, hindi pa? O naghanap ka pa, Hindi pa. Kasi at least para yan sa mga baguhan katulad niya na wala pang kaalam-alam kung paano di ba? Wala ka palang idea, ibang klase ito eh.
at least doon, may matutunan ka. Pero hindi ko alam kung anong mga groups yun. Tulungan na lang kita maghanap para join ka na lang doon. Para may idea ka lang kung paano aalagaan yung bata, anong mga problema na pwede mong ma-encounter, yung parang ganun ba. Diba? May gusto kang sabihin kung ano man sa mga tao? Siguro masasabi ko lang sa mga nanay na katulad ko na may anak na may Down syndrome o hindi pa nagkaroon ng anak na may Down syndrome, magkakaroon pa lang, na sana, wag naman sana. Siguro kasi ako, aminin ko nung una, hindi ko talaga matanggap. Na, aminin ko talaga na nakapag-isip ako na parang gusto ko siya ipamigay. Tapos, parang takot akong makita siya, takot akong tanggapin siya. Kasi, hindi ko alam kung paano siya lagaan, paano siya palalakihin. Pero, nung pinaramdam sa akin ng asawa ko, na wag ganun, pati ng mga anak ko, nung ako nagkalakas ng loob, na tanggapin siya, mahalin siya kasi, ina ako nagaling sa akin. So, wag lang kayo mawala ng lakas ng loob, pagdasal. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman ako paladasal na tao, pero nung nilagay siya sa akin ng Panginoon, noon parang unti-unti kong nalalapit yung sarili ko sa Panginoon. So, dasal lang talaga para magkaroon kayo ng lakas ng loob. Tsaka, yung pagkakaisa, tsaka pagmamahal ng mga anak ng asawa niyo, yun talaga yung pinaka-importante at naramdaman ko yun. So, wag lang kayo nawala ng pag-asa. Yun lang. Okay. So, guys, I don't know kung paano tayo end tong vlog na to. Basta sa akin lang, medyo mahirap din kasi dahil kung tutuusin po, kasama ko sila sa bahay. Kasama ko rin siguro silang tatanda din. Dahil ang anak ko niya na eldest, kaya nasabi ko is adopted ko po. Kaya nung inadopt ko yung bata, kasama din sila mag-asawa, pati na yung ibang anak nila, nasa akin na po nakatira. Kaya tingin ko, tatandamang kami, pare-pareho na po kami tatanda sabay-sabay. At yung bata po na sinasabi niya, yung youngest niya po, si Baby Junior, tama ba? So, lalaki din yun na kasama ako sa paggabay. So, yun lang din mapapromise ko yun sa'yo, Tess, na kasali din ako sa laban na to. Titingin din ako, titingnan ko rin siya. Ibig sabihin, hindi ka naman dapat matakot. Nandito naman din ako. Tapos, si Mark, tutulong din naman siguro. Si Mark po nasa kabila, nasa camera, siya yung nag-aayos sa camera, tinuturo ko siyang maging cameraman para may bayad ba ito, Mark? Wala. Free? Kasi good. So sige guys, yun na lang po muna. So I just hope na nagustuhan niyo po itong vlog po namin. Sa kalagitnaan ng lockdown pa rin to ginawa namin, kaya ito yung content na for tonight, for today, na ginawa namin para sa inyo. So, thank you for everybody, and I hope na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko po. Thank you, Tess. Thank you, sir. Thank you so much, guys. Thank you. Okay.